Pag-aral ng bantayan. MG Tanong Iltisagot. Henyo 15 tandang bawas 21, 2026, 2026. Tema, panatilihin Yenji tamang pananaw essay kapanganib. Sa artikulong ito, tatalakayin natin kung paano makakatulong sa atin ang pagkakaroon ng tamang pananaw sa kapihasan upang matagumpay itong malampasan. Tanong 1 tandang bawas 2. Ano ang kailangan nating gawin upang matagumpay na malampasan ang ating mga kapihasan? Tingnan din ang larawan. Sagot, upang matagumpay na malampasan ang ating mga kapihasan, kailangan nating tingnan ang mga ito gaya ng pananaw ni Jehovah. Sa halip na hayaang lumabo ang ating pagpapasya sa ating mga emosyon, takot, o panghihina ng loob, dapat nating sikaping tingnan ang ating sitwasyon mula sa pananaw ni Jehovah. Nakakatulong ito sa atin na tumugon ng matalino sa mga hamon at gumawa ng mga desisyon na magpapanatili sa atin na malapit kay Jehovah sa kabila ng mga kahirapan. Tanong 3. Ano ang dapat nating tanggapin tungkol sa buhay sa masamang sistemang ito? Sagot, dapat nating tanggapin na ang mga kapihasan ay hindi may iwasan sa masamang sistemang ito. Dahil tayo ay hindi sakdal at si Satanas ang namamahala sa mundo, makakaranas tayo ng mga problema, paghihirap, at iba't ibang uri ng pagdurusa. Habang papalapit ang katapusan ng sistemang ito, lalala ang mga problemang ito, kaya hindi natin dapat asahan na magiging ganap na malaya mula sa mga kahirapan hanggang sa wakasan ni Jehovah ang balakyot na sanlibutang ito. Tanong 4. Anong mga karagdagang paghihirap ang kinakaharap ng mga Kristiyano? Sagot, nahaharap ang mga Kristiyano sa karagdagang paghihirap ng pag-usig dahil sa kanilang pananampalataya. Inihula ni Jesus na ang kanyang mga tagasunod ay sasalungatin, apihin, at pag-usigin dahil sa paglilingkod kay Jehovah. Kapag tapat na tinitis ng mga Kristiyano ang gayong mga pagsubok, ipinapakita nila ang kanilang katapatan kay Jehovah, pinatutunayan na mali ang mga paratang ni Satanas, at ipinapakita na naglilingkod sila sa Diyos dahil sa tunay na pag-ibig sa halip na sa makasariling motibo. Tanong 5. Ano ang matututuhan natin mula sa Ecclesiastes 7 oras 13 minuto, 14 na? Tingnan din ang mga larawan. Sagot, itinuturo sa atin na Ecclesiastes 7 oras 13 minuto, 14 na maging makatotohanan tungkol sa buhay sa disakdal na mundong ito. Dapat nating pahalagahan at pasalamatan si Jehovah para sa magagandang araw na ibinibigay niya sa atin, habang kinikilala rin na ang kahirapan ay maaring dumating ng hindi inaasahan sa sinuman. Ang pag-unawa na ang buhay ay kinabibilangan ng parehong magagandang panahon at mahihirap na panahon ay tumutulong sa atin na mapanatili ang isang balanseng pananaw at pagtitiwala kay Jehovah anuman ang ating mga kalagayan. Tanong 6. Bakit maaring hayaan tayo ni Jehovah na harapin ang mga pagsubok? Hebreo 12, 7, 11. Sagot, maaring pahintulutan tayo ni Jehovah na harapin ang mga pagsubok dahil makakatulong ang mga ito sa atin na lumago sa spiritual, mapalakas ang ating pag-asa sa Kanya, at mapahusay ang ating personalidad. Sa pamamagitan ng mga pagsubok, maaari tayong maging mas mapagpakumbaba, magkaroon ng pagtitis, at matukoy ang mga aspeto kung saan kailangan nating pagbitihin. Hindi tayo kailanman pinababayaan ni Jehovah sa panahon ng mga kahirapan. Sa halip, nagbibigay siya ng patnubay, pag-ibig, at lakas na kailangan upang makapagtiis ng tapat at magtagumpay. Tanong 7. Bakit ka maaring maging masaya kahit na pinag-usig ka dahil sa iyong pananampalataya? Sagot, maaari tayong maging masaya sa panahon ng pag-usig dahil ipinapakita nito na mayroon tayong pagsang-ayon ni Jehovah at tapat na sumusunod kay Kristo. Sa halip na tingnan ang pag-usig bilang isang tanda ng pagkawala ng pagpapala ni Jehovah, maaari natin itong makita bilang ebidensya na tayo ay nasa panig ni Jehovah. Ang ating pagtitis ay maaari ring magbigay ng mabuting patotoo sa iba at magdulot ng kaluwalhatian sa Diyos, habang pinapalakas ang ating pananampalataya at kadalakan. Tanong 8. Ano pang dahilan ang mayroon tayo upang matiis ang ating mga pagsubok? Sagot, ang isang malakas na dahilan upang matiis ang ating mga pagsubok ay ang katiyakan na ang mga ito ay matatapos din kalaunan. Kung paanong pinagpala ni Jehovah si Job pagkatapos ng kanyang panahon ng pagdurusa, ipinangako niya na pagpapalain ang mga tapat na lingkod ng buhay na walang hanggan at kaligayahan. Ang maikling problemang nararanasan natin ngayon ay hindi may hahambing sa mga kahangahangang pagpapalang inihanda ni Jehovah para sa mga tapat na nagtitis hanggang sa wakas. Tanong 9. Paano makakasama sa atin ang maling pananaw sa ating paghihirap?
Sagot, ang maling pananaw sa ating paghihirap ay maaring humantong sa atin na sisihin si Jehovah sa ating mga problema at masiraan ng loob o maghinanaki. Ang ganitong pag-isip ay maaring magpahina sa ating relasyon kay Jehovah at maging dahilan upang magtuon tayo sa ating sariling damdamin sa halip na magtiwala sa kanyang karunungan at pag-ibig. Tulad nina Job at Naomi, kailangan nating baguhin ang ating pananaw at tingnan ang mga bagay-bagay ayon sa pananaw ni Jehovah upang manatili tayong tapat at malapit sa Kanya. Tanong 1. Kapag tayo ay nasa ilalim ng pagsubok, ano ang maaring simulan nating pag-isipan? Sagot, kapag tayo ay nasa ilalim ng pagsubok, maaari tayong magsimulang magtaka kung nagmamalasakit pa rin sa atin si Jehovah o kung nakikinig ba siya sa ating mga panalangin. Ang ganitong mga kaisipan ay maaring magpahina sa atin at magpahina sa ating determinasyon. Gayunpaman, tulad nina David at Habakuk, dapat tayong patuloy na manalangin at magtiwala kay Jehovah, na may tiwala na nakikita niya ang ating mga paghihirap at magbibigay ng suporta at lakas na kailangan natin. Tanong 11. Ano ang maaring mangyari sa atin kung wala tayong tamang pananaw sa mga pagsubok? Sagot, kung wala tayong tamang pananaw sa mga pagsubok, maaari tayong mabigla, masiraan ng loob, o matisod kapag may mga pagsubok na lumitaw. Maaari nating madama na hindi dapat mangyari sa atin ang mga ganitong pagsubok at mahirapan tayong maunawaan kung bakit nangyayari ang mga ito. Gayunpaman, sa pamamagitan ng pag-aral at pagmumini-mini sa mga katotohanan sa kasulatan, mapapaunlad natin ang tamang pananaw, may hahanda ang ating sarili para sa kahirapan, at mananatiling tapat kapag dumating ang mga pagsubok. Tanong 12. Ano ang maaring maging pakiramdam natin dahil sa maling pananaw sa ating sitwasyon? Sagot, ang maling pananaw sa ating sitwasyon ay maaring magparamdam sa atin na ang ating mga problema ay mas malala kaysa sa tunay na nangyayari. At maging dahilan pa nga para makaramdam tayo ng hindi patas na pagtreto. Maaring mangyari ito kapag ibinatay natin ang ating mga damdamin sa maling mga inaasahan sa halip na sa katotohanan, na maaring magresulta sa panghihina ng loob o kawalang kasiyahan. Tanong 13. Ano ang maaring mangyari kapag dumating ang kahirapan? Sagot, kapag dumating ang kahirapan, kahit alam na natin ang mga katotohanan sa kasulatan at ginamit na natin ang mga ito upang tulungan ang iba, maaring mahirapan tayong mapanatili ang tamang pananaw. Maaari nating simulan ang pakiramdam na pinarurusahan tayo ni Jehovah o hindi niya pinakikinggan ang ating mga panalangin. Tanong 14. Ano ang maaari mong ipanalangin kapag ikaw ay nagdurusa? Filipos 4:13. Sagot, kapag nagdurusa, maaari tayong manalangin para sa suporta ni Jehovah sa pamamagitan ng pagsasabi sa Kanya ng eksakto kung ano ang ating pinagdadaanan at kung paano ito nakakaapekto sa atin. Maaari tayong himingi ng Kanyang banal na espiritu upang bigyan tayo ng lakas, karunungan at pagtitis upang makayanan ang sitwasyon. Maaari rin tayong manalangin para sa tulong upang makilala at tanggapin ang mga paraan na maaring piliin ni Jehovah upang suportahan tayo sa pamamagitan ng Kanyang salita, ng Kanyang espiritu, o ng tulong ng mga kapwa Kristiyano. Tanong 15. Ano ang makakatulong sa iyo upang matiis ang kahirapan? Tingnan din ang larawan. Sagot, ang pagpapanatili ng isang matibay na espiritual na rutina ay makakatulong sa atin na matiis ang kahirapan. Kahit na hindi na tayo gaanong nakakadawa gaya ng deity, dapat tayong patuloy na magbasa at magnilay-nilay sa Biblia, manalangin, dumalo sa mga pulong, at makibahagi sa ministeryo hanggat maaari. Mahalaga rin ang pananatiling konektado sa mga kapananampalataya, at dapat nating iwasan ang pagbubukod-bukod ng ating mga sarili. Ang pagpuno ng ating isip ng mga espiritual na kaisipan ay nagpapalakas sa atin upang makayanan ang mga kahirapan. Tanong 16. Anong mga pagdududa ang maaring maharap mo kapag dumarating ang kahirapan? At paano mo malulutas ang mga ito? 2 Korinto 1:4-5. Sagot, kapag dumarating ang kahirapan, maaari tayong maharap sa matinding pagdududa tungkol sa ating sarili, sa pagsang-ayon ni Jehovah, o kung ang kanyang mga pangako ay talagang totoo. Ang mga kaisipang ito ay maaring maging malalim ang pagkakaugat at makaapekto sa ating pananampalataya. Karagdagang komento. Malulutas natin ang mga pagdududang ito sa pamamagitan ng paggamit ng kaalaman sa Diyos na matatagpuan sa Biblia at mga publikasyong Kristiyano upang itama ang ating pag-isip. Sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay sa mga katotohanan sa kasulatan, pag-aral ng mga halimbawa sa Biblia ng mga tapat na lingkod, at pagninilay-nilay sa mga pangako ni Jehovah, mapapalitan natin ang maling pag-isip ng tumpak
at nakapagpapatibay pananampalatayang mga kaisipan at mananatiling malakas sa spiritual. Tanong 17. Ano ang dapat nating gawin kapag dumarating ang kahirapan? Sagot, kapag dumarating ang kahirapan, dapat nating panatilihin ang tamang pananaw sa ating sitwasyon at panatilihing matibay ang ating tiwala kay Jehovah. Dapat tayong umasa sa Kanya sa panalangin, ikapit ang mga prinsipyo ng Biblia, at manatiling aktibo sa spiritual. Sa paggawa nito, makapagtitiwala tayo na si Jehovah ay magbibigay ng paraan upang matagumpay nating matis ang pagsubok. Paano sa sagot? Ano ang makakatulong sa atin na magkaroon ng tamang pananaw sa kahirapan? Maaari tayong magkaroon ng tamang pananaw sa kahirapan sa pamamagitan ng pagtingin sa ating sitwasyon gaya ng pananaw ni Jehovah. Kabilang dito ang pag-asa sa mga prinsipyo ng Biblia, pag-alala na ang mga pagsubok ay bahagi ng buhay sa sistemang ito, at pagtanggap na maaring pahintulutan ni Jehovah na ang mga kahirapan ay linawin at sanayin tayo sa halip na parusahan tayo. Ang panalangin at pagmumini-mini sa mga halimbawa sa kasulatan ay tumutulong din sa atin na mapanatili ang isang balanseng pananaw. Paano tayo maaring makasama sa isang maling pananaw sa ating sitwasyon? Ang isang maling pananaw ay maaring magpamukhang mas malala ang ating mga problema kaysa sa tunay na kalagayan nito at humantong sa atin na makaramdam ng panghihina ng loob, hindi patas na pagtrato, o pagpapabaya ni Jehovah. Maaari rin itong pahinain ang ating pananampalataya at pahirapan ang ating relasyon sa Kanya kung magsisimula tayong magkamali sa pagbibigay kahulugan sa ating mga pagsubok o magduda sa Kanyang pangangalaga. Ano ang magagawa natin kapag dumarating ang kahirapan? Kapag dumarating ang kahirapan, dapat tayong manalangin kay Jehovah para sa lakas at patnubay, umasa sa Kanyang salita para sa kaliwan, at panatilihin ang isang matibay na espiritual na rutina. Dapat tayong manatiling aktibo sa spiritual, manatiling nakikipag-ugnayan sa mga kapwa Kristiyano, at magtiwala na ibibigay ni Jehovah ang tulong na kailangan upang makapagbata ng may katapatan. Salamat sa panonood.